bakit din dugo pa rin ako kahit naka-depo. And gulat na gulat siya kasi nasa listahan ako. But if you'd like to, of course, na magpa-check up talaga, to give a direct answer sa face nyo talaga, ay of course, pwede naman kayo magpa-check up. Pero since mga nag-hicks na same situation sa akin na walang halos maibayad sa check up, ay pakinggan nyo tong video na to, or baka may kilala kayo, you send this video to them para naman makatulong. So, yan yung recent concern ko last time na gumawa ako ng video. Kung bakit ako nagkakaroon pa rin at kung bakit ako nakaka-feel ng dysmenorrhea pa rin. Kahit na nakadepo ako, na expected ko, ay syempre hindi na tayo rereglahin. So, kahapon ngayon, nasagot na yung question na to. Nagpa-check up na talaga ako sa OB ko. And she really thought na baka buntis ako ulit. Diyos ko, knock on wood. Hindi ganun, Doc. So, ayun, in-explain ni Doc. Kasi, yung mga pwede lang sa akin na contraceptive, nung ako pa ay nagpa-daddy, ay nabase sa gusto ko is Daphne at saka Depo. Meron namang other pa, pero hindi ko kasi yun siya feel. So, technically, nasa dalawa lang yung choices ko. And I've been using pills before at hindi ko na siya recommended for myself kasi masyado akong busy tao at nakakalimutan ko na. So, ayoko makalimot. Baka naman ay yung limot kung saan pa mapunta, ano. So, technically, yung napili ko is Depo because I just only need to go back to the center every 3 months. So now, hinihingal ako, Diyos ko. So ayun, sabi kasi ng iba, nung nagpa-depo ako, nung in-upload ko yung vlog ko regarding nung nagpa-depo na ako as my chosen family planning, na hindi daw yan okay kasi nga hindi daw regular na lalabas yung dumi mo, which is yung dugo mo, kasi nga hindi ka rereglahin. At ang sabi ni Doc, mali daw yung notion na yan. Kasi technically, kaya tayo dinudugo is para mag-create po ng pwedeng lagayan ng baby just in case na mabuntis ka. So una po is parang manipis lang daw yan siya na layer hanggang sa kakapal na. So kung kunwari, hindi daw ibig sabihin na yung dugo is dumi daw natin sa loob ng katawan na kailangan monthly ilabas. Actually, hindi naman daw kailangan ng monthly duduguin. So that's why meron other na babae na hindi monthly yung menstruation, which is tinatawag lang irregular, something like that. So ako kasi technically monthly talaga at saka nagkaka-dysmenorrhea ako. But then again, ngayon, meron pa rin onting dysmenorrhea but hindi na same before na talagang maiyak-iyak ako, hindi ako makahiga or hindi ako mapakali or what. So yun, ang sabi kasi ni Doc, yung mga nakikreate na parang sinasabi nating dugo, may explanation yun siya nakalimutan ko lang yung exact term. Basta sabi niya, yung dugo na sinasabi nating madumi is yung lapot niya na manipis, magiging makapal yan na pwedeng mapagkapitan ng baby para hindi siya, kumbaga mahulog ba yun? Or basta mag-stick lang siya sa loob. Ibig sabihin yun yung magpo-protect sa kanya, hindi siya yung dumi talaga. So if ever man there's an OB watching here, correct me with the term kasi hindi ko na naalala, basta nagulat na lang kasi ako na nagkita kami ulit ni Doc at yun yung expected niya, nabuntis ako, so hindi ganon. So basta, yun lang yung sabi niya. Akala ko kasi, Doc, okay ba yung napili kong depo na family planning? Kasi sabi niya, pwede naman ako sa Norifam. Norifam ako bago nabuntis actually, guys. But I don't like it kasi sumasakit ulo ko. Though yung depo, sabi ko, Doc, okay lang po ba na parang madali akong magalit, madali akong mapikon, madali akong mainis or what? Sabi niya, it's normal because of the hormones. Kasi nga yun yung gamit ko. But then again, yun nga, doon ako nabigla, doon ako nagka-knowledge na yung period pala na sabi natin, na nilalabas natin monthly, hindi pala yun yung dumi natin. So, yun po siya ay parang kapitan po ng baby if ever mabuntis. That's why, if mabubuntis ka na, hindi nalalabas yung regla. O, diba? Konting kaalaman. Salamat, Doc! So yun lang, maraming salamat everyone dahil talagang you push me na magpa-check up to give certain answers sa question natin. So if meron mang mga mommies na katulad sa situation ko, you don't need to worry about, and what I had experienced na sabi ko almost 1 month ako na regla. It's just normal in my first 3 months pa lang sa depo. So, most probably on the next tusok or on the next depo ko, baka hindi na talaga ako duduguin. So, this is just normal dahil nga ay first 3 months ko pa lang. So, I think kakapuan ko pa lang. So, there's more on the second and third. And actually, may mga same experience sa akin na mas bongga pa daw kapag nire-regla. Kahit naka-depo, yung talagang napupuno yung diaper. And yes, you heard it right, diaper na yung ginagamit. So, ako naman, hindi naman ganun. Basta ang akin lang, parang period pa rin siya, but not really color red.
kulay brown siya na dumi tignan. Parang yung batang kumakain ng chocolate tapos nadumihan yung damit. Ganun siya. So, I find it uncomfortable kaya nagpa-check na ako. And ayun na nga ang sagot, safe naman tayo doon. So, thank you everyone at sa lahat ng mga nakikinig dito na nanay again. Nakatulad sa situation ko, ay mga mami, wala po tayong ika-worry. So, hindi nyo na kailangan magpa-check up. But if you'd like to, of course, na magpa-check up talaga, to give a direct answer sa face nyo talaga, ay of course, pwede naman kayo magpa-check up. Pero yung sa mga nag-hate na same situation sa akin na walang halos maibayad sa check-up, ay pakinggan nyo tong video na to or baka may kilala kayo, you send this video to them para naman makatulong. Ayun lang mga mommies. Bye-bye!